San Jose del Monte, Bulacan, 2017. Isang gabing mapanglaw ang umagaw sa kapayapaan ng mataong lungsod na ito sa gilid ng Metro Manila. Binago nito ang kapalaran ng Oro del Sol Jewelry, ang tindahan ng alahas na dating ipinagmamalaki ng barangay, at ginawa itong lunduyan ng isang karumal-dumal na trahedya. Apat na buhay mula sa isang pamilya, mga taong kilalang mabubuti at masisipag, ang brutal na kinitil, nag-iwan ng sugat na hindi na kailanman maghihilom. Isang masakit na katanungan ang bumabagabag sa komunidad. Ang salarin ay hindi isang estranghero mula sa mundo ng krimen, kundi isang taong minsan na nilang pinagkatiwalaan, minahal, at itinuring na bahagi ng kinabukasan ng pamilya. Ito ay isang tala ng krimen na yumanig sa lahat dahil sa pagtataksil sa pinakamataas na antas, tungkol sa kasakiman na walang hanggan na kayang baguhin ang isang tao upang maging demonyo, at tungkol sa kasalanang walang kapatawaran. Ang kasong ito ay gumimbal sa publiko sa buong Pilipinas at naging isang nakakikilabot na paalala tungkol sa pinakamadilim na sisi ng pagkatao, kung saan ang tiwala at karahasan ay pinaghihiwalay lamang ng isang manipis na linya. Linggo ng umaga, ang kapaligiran sa hilera ng mga commercial building at paupahan sa San Jose del Monte ay tila kakaiba. Ang Oro del Sol Jewelry, ang puso ng linyang iyon ng mga establishmento, ay nananatiling sarado ng mahigpit, bagay na hindi karaniwan. Si Aling Winnie, ang kapitbahay na malapit sa pamilya, ay nakaramdam ng matinding kaba sa kanyang dibdib. Karaniwan, sa ganitong oras, si Mang Bernardo Bernie Santos ay nakaupo na sa veranda habang nagtitimpla ng kape, at si Aling Elena Santos naman ay nagsisimula ng mag-ayos ng mga paninda. Ang tawanan nila ang laging bumubuhay sa kanto ng kalye. Sinubukan niyang tawagan ang bawat miyembro ng pamilya, ngunit ang tanging naririnig niya ay ang walang katapusang ringtone na walang sumasagot. Sinasabi ng kanyang kutob na mayroong mali. Tinawag niya ang ilang mga kapitbahay at, sa nanginginig na mga kamay, tinawagan ang numero ng lokal na istasyon ng pulisya o Police Community Precinct. Nang ang mabigat na roll-up door ay matagumpay na naiangat ng mga rumesponding pulis, ang masangsang na amoy ng kamatayan at lansa ng dugo ay agad na sumingaw palabas, dahilan upang mapaatras sa takot ang lahat ng nakasaksi. Sa loob, isang tanawin na tila impyerno sa lupa ang tumambad sa kanilang mga mata. Ang mga kagamitan ay nagkalat, ang mga mesa at upuan ay nakataob at magulo. Ang mga estante ng salamin na dating kinalalagyan ng mga gintong alahas ay nakabukas at simot na simot. Sa paanan ng hagdanan, ang bangkay ni Mang Bernie Santos ay nakahandusay at hindi gumagalaw sa gitna ng namuong dugo na nangitim na. Ang kanyang bungo ay basag, bakas ng matinding paghampas sa sahig na tiles. Pag-akyat sa kahoy na hagdanan, ang lagim ay lalong tumindi. Si Aling Elena Santos at ang kanilang panganay na anak na babae na si Sara Santos ay nakabulagta sa sahig. Ilang hakbang lang ang pagitan nila sa isa't isa. Ang kanilang mga katawan ay tadtad ng brutal na saksak. Ang dugo ay nagkalat kung saan-saan na binago ang kulay ng malaking bahagi ng sahig tungo sa pagiging pula. Ang mga mata ng dalaga ay nakadilat pa, nagpapahayag ng takot at matinding sakit bago siya bawian ng buhay. Ang silid ay magulo, nagpapakita ng mga palatandaan ng isang matinding pakikipagbuno. Ngunit ang trahedya ay hindi nagtapos doon. Nang inspeksyonin ng mga opisyal ang bodega sa ground floor, natagpuan nila ang bangkay ng bunsong anak na lalaki na si Aaron Santos. Ang kanyang mga kamay at paa ay nakatali ng mahigpit gamit ang nylon cord. Ang kanyang bibig ay nakasusal ng packaging tape habang nakalukot sa madilim na sulok. Ang balita tungkol sa masaker ng 4 na miyembro ng pamilya ay kumalat kasing bilis ng nakalalasong hangin. Daan-daang mga usisero ang nagtipon sa labas, pinalibutan ang buong area ng gusali, nagbubulungan at nagpapalitan ng mga haka-haka. Ang mapait na tangisan ng mga kamag-anak at pamilya ng mga biktima ay bumasag sa katahimikan. Walang makapaniwala na ang pamilya ni Mang Bernie, na kilalang magiliw, mabait at tapat sa negosyo, ay daranas ng ganitong kalunos-lunos na wakas. Iba't ibang espekulasyon ang nagsulputan. Ito ba ay purong robbery with homicide o ito ba ay gun for hire dahil sa alitan sa negosyo? Ang salarin ba ay nag-iisa o marami sila? Ang kalupitan at karahasan ng salarin ay nagpanginig at nagpagalit sa lahat. Nang gabing iyon din, isang Special Investigation Task Group, City, mula sa Bulacan Police Provincial Office ang agad na binuo sa ilalim ng direktang utos ng City Director.
Ang crime scene ay isinara gamit ang 3 layer ng police line. Ang bawat sentimetro ay masusing sinuri ng SOCO, Scene of the Crime Operatives. Ngunit ang unang hadlang ay agad na lumitaw. Ang hard drive ng Keythig system ay tinanggal at nawawala. Hindi lang iyon, ang data sa computer ng management ay binura rin hanggang sa maging malinis gamit ang isang specialized software. Ang salarin ay malinaw na hindi isang baguhang magnanakaw, kundi isang taong kabisado ang pasikot-sikot at operasyon ng nasabing jewelry shop. Ito ang nagtulak sa mga investigador na maghinuha na malaki ang posibilidad na ang salarin ay kakilala, o di kaya ay may malapit na ugnayan sa pamilya ng biktima. Ang direksyon ng investigasyon ay agad na hinati sa 2 paralel na sanggay, ang pagtugis sa mga recidivist o mga may record na sa pagnanakaw ng alahas sa rehiyon at ang mas mahalaga, ang pagmamapa muli ng buong social network, mga ugnayan sa negosyo at personal na buhay ng pamilya ni Mang Bernie. Dose-dosenang empleyado, dating tauhan, kasosyo sa negosyo, malalapit na kaibigan, at maging mga kapitbahay ang ipinatawag para kunan ng salaysay. Sa simula, ang lahat ng testimonya ay naglalarawan ng isang pamilyang masaya at maayos. Si Mang Bernie na mabait at eksperto sa kanyang trabaho, si Aling Elena na matalino at magaling magpalakad ng lahat, at ang kanilang 2 anak na masunurin. Gayunpaman, habang patuloy na naghukay ng malalim ang mga investigador sa mga pangyayari sa nakalipas na buwan, isang pangalan ang nagsimulang madalas na mabanggit, Jericho Echo Panlilio, 27 taong gulang. Isang talentadong platero na minsan nang itinuring ni Mang Bernie bilang kanyang magiging manugang. Ang katauhan ni Jericho ay lumabas sa kwento ng mga tao na may 2 imaheng magkasalungat. Sa mata ng mga dating empleyado at kaibigan ni Mang Bernie, si Jericho ay isang binatang mabait, masipag, at napakahusay na manggagawa na pinagkakatiwalaan at mahal ng kanyang mga amo. Ngunit, ilang salesledi ang nagbunyag ng isang mahalagang detalye. Mga 3 linggo bago ang insidente, nagkaroon ng matinding pagtatalo na hindi pa nangyari noon sa pagitan ni Aling Elena at ni Jericho sa loob ng tindahan. Hindi nila narinig ng malinaw ang nilalaman, basta nakita nilang galit na galit si Aling Elena. Habang ang mukha ni Jericho ay namumutla, tahimik niyang inimpek ang kanyang mga gamit at umalis na lang bigla ng walang sinabing salita. Ang detalyeng ito ay naging krusyal na kawing sa kaso. Ang Cybercrime Unit, matapos ang ilang oras na masusing pagtatrabaho sa cellphone ni Sarah Santos, ay matagumpay na na-recover ang serye ng mga mensahe sa Messenger at Viber na kanyang binura. Ang nilalaman ng mga mensaheng iyon ay nagpinta ng isang nakakadurog na larawan. Ibinuhos ni Sarah ang kanyang saloobin sa kanyang matalik na kaibigan tungkol sa paghihirap na naramdaman niya nang madiskubre ng kanyang ina ang malaking sikreto tungkol kay Jericho. Sa kanyang mensahe, paulit-ulit na sinipi ni Sarah ang maaanghang na salita ng kanyang ina, sugarol siya, baon sa utang. Patago pa siyang nakikipaglaro sa apoy sa babaeng nagtatrabaho sa salon. Ang mga mensaheng ito ay hindi lamang nagbunyag ng dahilan kung bakit sinibak si Jericho, kundi tugmang-tugma rin sa impormasyon tungkol sa pagtatalo na ikinuwento ng ibang empleyado. Mula sa pahiwatig na babae sa salon, mabilis na natunton at nakilala ng mga detective si Trina Villanueva, isang empleyada sa isang barbershop at salon sa lugar na iyon. Ang mabilis na beripikasyon ay nagpakita na sina Trina at Jericho ay nagsasama sa isang inuupahang kwarto o apartment, at pareho silang pinaghahanap ng maraming pinagkakautangan o loan shark. Sa puntong ito, ang larawan ni Jericho Panlilio ay naging napakalinaw. Hindi na siya ang mabait na manugang, kundi isang taong may dobleng anyo. Isang sugarol na lubog sa utang, at hindi tapat, na nahuli at tinanggal sa trabaho sa paraang kahiyahiya ng pamilya ng biktima. Mayroon siyang sapat na motibo para maghiganti at magnakaw. Mayroon siyang sapat na kaalaman tungkol sa jewelry shop para isagawa ang krimen. At ang pinakamahalaga, nawala siya sa kanyang tinutuluyan kasama ang kanyang nobya sakto pagkatapos ng oras ng krimen. Ang lahat ng ebidensya ngayon ay nakaturo ng diretsyo kay Jericho Panlilio. Ang status na Manhunt Charlie o Hot Pursuit ay agad na inilabas sa buong bansa. Daan-daang kilometro mula sa Bulacan, sa ilalim ng tirik na araw sa kahabaan ng MacArthur Highway patungong norte. Isang Suzuki Raider 150 ang humahagibis na parang sugatang hayop. Hinigpitan ni Jericho Panlilio ang kanyang katawan.
Ang kanyang mga mata ay nakapako sa side mirror, sinusubukang humanap ng mga kahina-hinalang palatandaan, ngunit wala. Kampante siya na naisagawa niya ang perpektong plano, nabura ang lahat ng digital footprint sa loob ng tindahan. Sa likuran niya, mahigpit na nakayakap si Trina Villanueva. Ang maputla nitong mukha ay nakasubsob sa likod ni Jericho. Ang mabigat na backpack na nakaipit sa pagitan nila ay naglalaman ng kanilang kinabukasan at kasabay nito, ang kanilang krimen. Ang destinasyon nila ay Pangasinan, ang liblib na baryo ni Trina, lugar na pinaniniwalaan nilang magiging ligtas na taguan. Samantala, sa Bulacan, ang investigasyon ay hindi huminto sa likod ng malamig na roll-up door. Ang atensyon ng mga pinakabeteranong investigador ay nakatuon sa bakal na fire escape sa eskinita sa likod ng bahay. Ang pinakamalamang na ruta ng pagtakas. Ang area na ito ay hindi sakop ng tiis ng pamilya ng biktima. Agad na sinuyod ng mga pulis ang lahat ng security camera ng mga residente at establishmento sa paligid. At ang gintong ebidensya ay lumitaw. Ang tiis ng isang bodega sa tapat, kahit na medyo malayo ang anggulo at hindi ganoon kalinaw, ay nagawang makahagip ng isang napakahalagang imahe bandang 9:00 ng gabi. Isang Suzuki Raider 150 na may khas na kulay na pula at itim ang lumabas mula sa nasabing eskinita. Sakay ng motorsiklo ang 2 tao. Isang lalaking nagmamaneho at isang babae sa angkas. Ang mga katangiang ito ay tugmang-tugma kay Jericho at sa motorsiklong pagmamay-ari niya. Mula sa mahalagang footage na ito, ang pagtugis sa digital trail ay inilunsad sa bilis ng kidlat. Kinuha ng Special Task Force ang datos mula sa mga traffic camera at CCTV sa bawat intersection at exit point ng area, kabilang ang mga papasok sa NLEX. Sa pagdugtong-dugtong ng mga recording, nagawa nilang imapa ang ruta ng motorsiklo. Ang resulta ay nagpakita na ang motor ay hindi nagpaikot-ikot sa lungsod, kundi dumiretso pa norte, tinatahak ang daan patungong Central o Northern Luzon. Ang naunang hinala na tatakas ang mga suspect sa probinsya ng Kasabwat ay nakumpirma. Ang impormasyong ito ay agad na iniulat sa task force. Isang interprovincial manhunt operation ang inaktibo. Ang flash alarm at coordination order kasama ang larawan ng motor at mga katangian ng 2 suspect ay ipinadala sa mga provincial police office sa Pampanga, Tarlac at Pangasinan. Ilang oras lamang ang lumipas, isang tawag mula sa may-ari ng gasolinahan sa isang bayan sa Tarlac ang nagbigay ng susing impormasyon. Kinumpirma niya na isang magkasintahang nakasakay sa Raider na kahawig ng nasa larawan ang huminto para magpakarga ng gasolina. Tandang-tanda niya ito dahil sa kakaiba nilang kilos. Hindi nila pinatay ang makina. Ang lalaki ay panay ang lingon sa kalsada at minadali ang pump attendant. Nagbayad ang lalaki at agad na humarurot. Ipinapakita nito na patuloy silang gumagalaw ng walang tigil upang maiwasan ang deteksyon. Ang tip na ito ay kumpirmasyon na ang task force ay nasa tamang landas. Ang pagtugis ay naging karera ngayon sa kahabaan ng highway at ang di nakikitang lambat ay pakaunti ng pakaunti ang espasyo. Ang katotohanan sa kasong ito ay nabuo na ng kadena ng lohika at ebidensyang hindi mapasusubalian. Mula sa kuha ng TV sa eskinita, analisis ng ruta ng pagtakas, hanggang sa testimonya sa gasolinahan, lahat ng hinala ng investigation team ay napatunayang 100% tumpak. Walang sinuman, kahit ang mga pinakabeteranong investigador, ang nakapigil sa pagkilabot ng maisip ang katotohanan. Ang malupit na salarin na brutal na pumatay sa isang pamilya ay ang taong minsan nilang minahal at pinagkatiwalaan. Si Jericho Panlilio, mula sa posisyon ng isang mabait na, magiging manugang, ay nagbago at naging demonyong may malamig na dugo dahil lamang sa kasakiman at paghihiganti. Nang pumasok ang pagod na Suzuki Raider ni Jericho at Trina sa teritoryo ng Urdaneta, Pangasinan, wala silang kamalay-malay na ang bawat galaw nila ay nasa ilalim na ng pagmamanman ng kapulisan. Ang intelligence unit ay lihim na nakabuntot mula sa malayo. Samantala, isang Special Weapons and Tactics, SWAT, team na nakikipag-ugnayan sa Pangasinan Police Provincial Office ay naglatag na ng perpektong bitag sa paligid ng bahay ng pamilya ni Trina. Ang plano ng paghuli o raid ay kinalkula hanggang sa pinakamaliit na detalye na ang pangunahing prioridad ay masiguro ang kaligtasan ng mga residente at mahuli ng buhay ang mga suspect. Madaling araw kinabukasan, habang ang buong bayan ay nahihimbing pa, ibinigay ang utos para sa pagsalakay.
Dose-dosenang tauhan ng SWAT at mga investigador na armado ng matataas na kalibre ng baril ang tahimik na lumapit sa target mula sa iba't ibang direksyon. Ang pinto ay winasak sa isang kisap mata. "Pulis! Huwag kayong kikilos!" Sa gulat, si Trina ay napasigaw na lang ng histerikal bago napalukot sa sulok ng bahay, nanginginig na itinaas ang parehong kamay tanda ng pagsuko. Ngunit si Jericho, sa takot at kabaliwan ng isang hayop na nasukol, ay hindi pinili ang daang iyon. Sinunggaban niya ang paring knife sa ibabaw ng mesa, umungol at sumugod sa direksyon ng mga operatiba para subukang tumakas. Ngunit ang kanyang kilos ay naantisipasyon na. Sa isang mabilis at taktikong galaw, isang opisyal ang nagpabagsak kay Jericho sa sahig. Ang tunog ng kutsilyo na tumama sa semento ay narinig na matining at malamig. Ang malamig na posas ay mahigpit na ikinabit sa pulso ni Jericho, tinapos ang 24 na oras niyang pagtakas mula sa krimen. Ang backpack na puno ng mga gintong alahas, ang evidence ng kaso, ay natagpuan mismo sa ilalim ng kama. Ang nakakapanindig balahibong habulan ay nagwakas na. Sa interrogation room ng San Jose del Monte Police Station, ang hangin ay napakabigat at tahimik, na pati ang tiktak ng orasan sa dingding ay dinig na dinig. Sa ilalim ng liwanag ng puting ilaw, nakaupo si Jericho Panlilio. Ang kanyang matipunong katawan ay mukhang lupaypay na ngayon. Ang mukha niyang dati puno ng kayabangan ay nakayuko upang iwasan ang tingin ng mga investigador. Sa unang ilang oras, nanatili siyang tikom ang bibig. Isang katahimikan na matigas at mapaghamon. Kumbinsido siya na kung wala siyang sasabihin, walang makadidiin sa kanya. Ngunit sa kabilang interrogation room, hindi na kinaya ni Trina Villanueva na magmatigas. Ang bigat ng kasalanan, ang matinding takot, at ang nakapangingilabot na alaala ng gabing iyon ay sumira sa kanyang mentalidad. Matapos lamang ang ilang tanong mula sa isang policewoman, bumigay si Trina at humagulgol ng histerikal. Ang buong katawan niya ay nanginginig ng malala. Sa pagitan ng kanyang mga hikbi, sinimulan niyang aminin ang lahat. At ang unang pag-amin na ito ni Trina ang nagpasabog at nagpaguhong tuluyan sa pader ng katahimikan na sinubukang itayo ni Jericho. Nang ilatag ng investigador sa mesa ang mga detalyeng tanging salarin lang ang makakaalam, na ikinuwento ni Trina, alam ni Jericho na walang saysay ang lahat ng pagtanggi. Humugot siya ng malalim na hininga, bumagsak ang kanyang balikat. Ang matigas na bato ay nabasag na rin sa wakas. At pagkatapos, ang agos na nakatatakot na alaala mula sa gabi ng massacre, ay nagsimulang dumaloy mula sa bibig ng dalawang salarin, nere-reconstruct ang senaryo ng krimen na plinano mula sa puot at kasakiman. Inamin ni Jericho na nagsimula ang lahat noong araw na sibakin siya ni Aling Elena. Hindi lang ito pagkawala ng trabaho, kundi isang panghihiya na hindi niya malunok. Tinawag niya akong manloloko at sugarol, sabi ni Jericho. Ang boses niya ay nanggigil sa pagitan ng kanyang mga ngipin. Sabi niya ang anak daw niya ay isang diamante, samantalang ako ay hindi man lang maikukumpara sa alikabok. Hinagisan niya ako ng ilang libong piso sa mukha, sabi niya abuloy na daw yun at lumayas daw ako sa paningin niya, sa harap mismo ni Sarah, sa harap ng ibang empleyado. Ang puot ay nag-alab sa loob ni Jericho. Nawala ng trabaho, nawala si Sarah na babaeng tunay niyang minahal, at ang pinakamahalaga, nawala ng paraan para bayaran ang utang niya sa sugal na patuloy na lumulobo. Matapos masibak, tumira si Jericho kasama si Trina sa masikip nilang kwarto. Ang buhay nila ay lalong lumubog sa kahirapan at pagtatago sa mga loan shark. Sa mga araw na iyon nabuo ang masamang balak. Kwento ni Jericho, noong una, naisip ko lang naturuan ng leksyon si Aling Elena. Pero ang mga naniningil araw-araw tumatawag. Binantaan nila akong papatayin. Desperado na kami ni Trina. Si Trina, habang umiiyak, ay inamin ang kanyang papel. Sabi ni Jericho, yung jewelry shop daw ay maraming cash at ginto. Kabisado niya ang bawat sulok, alam niya kung saan nakatago ang susi ng kaha diero o vault. Sabi niya, isang pasok lang. Mababayaran natin lahat ng utang. Tapos aalis tayo papuntang ibang lugar para magbagong buhay. Nabulag ako ng kasakiman. Akala ko magnanakaw lang kami, walang sasaktan kahit sino. Ang plano ay binuo ni Jericho ng detalyado.
Alam na alam niya ang gawin ng pamilya Santos na madalas wala sa bahay kapag weekend at karaniwang ang bunsong si Aaron lang ang naiiwan mag-isa dahil may inaasikaso. Itinatago pa rin niya ang duplicate key ng pinto sa likod na ipinagkatiwala sa kanya noon ni Mang Bernie. Inihanda nila ang mga gagamitin sa krimen, isang matalim na kutsilyo mula sa kusina, rolyo ng nylon cord at pepper spray. Alam ko na ang kamera sa sala ay umiikot, pero yung sa hagdan at sa estante, steady lang yun, ani Jericho. Ang plano ko, pagpasok, uunahin kong lumpuhin si Aaron, itali siya, at ikulong sa bodega. Tapos didiretso ako sa kwarto ni Mang Bernie para buksan ang vault. Pagkatapos, buburahin ko ang keys data sa computer. Tapos tatakas kaming dalawa sa fire escape sa likod. Nang gabing iyon, sumelitsit sila papasok. Gaya ng inaasahan, si Aaron lang ang nasa sala. Nang biglang atakihin, ang binata ay nanlaban ng husto, ngunit mabilis ding nagapi ni Jericho, tinalian at ikinulong sa bodega. Habang abala ang dalawa sa paglimas ng mga ginto, dumating ang trahedya. Ang tunog ng sasakyan ay huminto sa tapat. Ang buong pamilya ni Mang Bernie ay umuwi ng mas maaga kaysa sa inaasahan. Parang sasabog ang dibdib ko, hikbi ni Trina. Sumenya si Jericho na manahimik ako tapos hinila niya ako paakyat ng hagdan, balak tumakas. Pero hindi kami umabot. Si Mang Bernie, na nakita ang ilaw sa bahay na nakabukas sa hindi orihinal na oras at nakarinig ng kakaibang ingay, ay agad pumasok at sumigaw, magnanakaw. Tumakbo siya para habulin sila. Si Jericho, sa kanyang pagkataranta, ay humarap at sinipa ng malakas si Mang Bernie hanggang sa mahulog ito at gumulong sa paanan ng hagdan. Ang ulo nito ay tumama sa ceramic tiles. Nang makita ang asawa na inatake, sina Aling Elena at Sara ay sumigaw at sumugod din para makipagbuno kay Jericho. Sa sandaling iyon, ang demonyo sa loob ni Jericho ay nagising. Nasukol. Ang galit niya kay Aling Elena ay sumabog. Binunot niya ang kutsilyong inihanda niya. Patuloy akong minumura ng babaeng iyon, tinatawag akong hayop, magnanakaw. Nagdilim ang paningin ko, garalgal na sabi ni Jericho. Sinaksak niya ito ng isang beses, tapos isa pa, at paulit-ulit ng walang habas sa katawan ni Aling Elena. Si Sara, nang makitang sinasaksak ang ina, ay humiyaw sa sakit at sinubukang pigilan ito. Sa kanyang pag-aamok, humarap si Jericho at sinaksak ang dalagang minsan niyang minahal ng paulit-ulit. Bumagsak si Sara. Ang kanyang mga mata ay nanatiling nakadilat, nakatitig kay Jericho, isang titig na puno ng sakit at hindi makapaniwala. Nang sandaling iyon, sinubukang bumangon ni Mang Bernie. Humarap si Jericho at sa isang huling brutal na aksyon, sinipa niya ito muli hanggang sa bumagsak ulit na tumapos sa buhay nito. Matapos ang pagpatay, kumilos si Jericho nang may nakakikilabot na kalmado. Ibinaba niya ang roll-up door, binura ang lahat ng keys data, at tumakas kasama si Trina sa likurang fire escape at naglaho sa dilim. Iniwan nila ang 3 bangkay sa crime scene. Ang bunsong anak na si Aaron, dahil sa matinding shock at takot habang nakatali sa bodega, ay binawian din ng buhay dahil sa atake sa puso ng walang sinumang nakatulong. Ang paglilitis kina Jericho Panlilio at Trina Villanueva ay ginanap ilang buwan matapos ang insidente sa Regional Trial Court, Heath, sa Malolos, Bulacan, na umagaw ng atensyon ng publiko. Sa witness stand, sa harap ng mga ebidensyang hindi mapasusubalian at sarili nilang pag-amin, pareho silang nakayuko at tinanggap ang kanilang ginawa. Ang kanilang mga huling salita, bagaman puno ng pagsisisi, ay hindi kailanman makakapagpagaan sa malalim na sugat na nararamdaman ng mga naiwang kamag-anak ng pamilya Santos na nawalan ng isang buong henerasyon sa loob lamang ng isang gabi. Ang korte, matapos timbangin ang kilos ng mga akusado na itinuring na napakarahas, planado, at pumasok sa complex crime of robbery with homicide, ay nagbaba ng hatol. Ang kanilang aksyon ay itinuring na sadista at brutal, at nagdulot ng malaking kawalan at takot sa lipunan. Ibinaba ng korte ang pinakamabigat na parusa sa ilalim ng batas ng Pilipinas para sa utak at pangunahing tagapagpaganap na si Jericho Panlilio. Reclusion perpetua o habambuhay na pagkakakulong ng walang pribilehiyo ng parol. Dahil walang parusang kamatayan sa Pilipinas, ito ang pinakamataas na sentensya na katumbas ng kamatayan sa sibil na aspeto. Si Trina Villanueva,
Dahil sa kanyang papel bilang kasabwat na aktibong tumulong at ang katinuan ay binulag ng kasakiman, ay hinatulan din ng reclusion perpetua. Ang hatol na mahigpit at makatarungan ay tinanggap ng publiko. Ito ang kabayaran sa karumaldumal na krimen na kanilang ginawa at nagsilbi ring matigas na babala sa buong lipunan kung gaano kanipis ang hangganan sa pagitan ng kasakiman, paghihiganti at krimen. Ang kwento ng Oro del Sol Jewelry ay nagwakas na, ngunit ang sugat at leksyon na iniwan nito ay mananatiling nakaukit habang buhay tulad ng isang masakit na